What's up mga idol? Meron na naman tayong session ngayong araw para kay Madam. Si Madam bale taga Laguna mga idol. Meron tayong tinato sa kanya na Pisces kasi yun yung zodiac sign niya. Dito namin nilagay sa hita kasi meron siyang birthmark dyan para hindi daw mahalata yung birthmark. So pinalagyan niya po ng tato. So yan mga idol yung stencil. Ang gamit ko dito ay 9RL. Pinapang shading ko yung 9RL dyan kasi wala akong 7M1 noon time na to, naubusan, kakabili ko lang kanina. So eto mga idol, sinishading ko lang 9RL, whip shade lang ganun. Kinukuha ko lang yung mga dark part, mga dark shading sa design. So ayun talaga dapat unahin pag gagawa ka ng color. Unahin mo yung mga dark colors, ihuhuli mo yung mga light colors. Pwede mo rin naman pagsabayin pag mag dark ka, mag light ka na rin, pero iingatan mo lang yung punas para hindi humawa yung ink, ganun lang. So naka time lapse to mga idol, 3.5 na time lapse para medyo mabilis, kasi pagka hindi ko time lapse medyo matagal mga idol, maboboring tayo. So yun mga idol, ang ginawa ko dito mga idol, medyo floater lang mga idol na pagkaka shading mga dark parts. Tsaka pag magtatato kayo, kailangan nakafocus kayo sa design. Kung kunyari dito ka na sa bandang buntot, kagaya ng ginagawa ko na yan, mag-focus ka lang sa section na yan. Tingnan mo maigi yung kinokopyahan mo, kung tama ba pagkaka-shading, gayahin mo sa parte na to. Paano ba pagkaka-shading sa part na to, gagayahin mo step by step bago ka pumunta sa ibang part. Ganun lang mga idol. Yan. So medyo matibay si Madam dito, hindi nasaktan. Pangalawang tattoo niya to eh. Yung una namin tinato sa likod, bale minimal lang naman. So ito lang yung naisipan kong gawa ng video kasi medyo colored siya na Pisces. Yun, zodiac sign ni Madam. So yan mga idol, malapit na tayo matapos sa ibabaw. Yan, tamang agod lang. Ang gamit natin dito na needle yun pa rin, yellow dragonfly. Tapos Flux Max na machine. Ganun lang mga idol. Tapos yung kulay green na blood balm. Ayun. Basta yun, blood BBB. Triple B yung yung tattoo natin, ointment natin dyan. Tattoo glide natin. So yun, malapit na matapos to. Pagkatapos niya, doon naman tayo sa baba. Bale lang, maganda yung stencil na nagamit ko. Sa Shopee ko lang nabili. Maganda siya, hindi siya basta-basta nabubura kahit pahiran mo. Tingnan niyo yung isda sa baba, hindi nabubura yung stencil. Kahit nakailang punas na ako. Ganun kasi ako minsan pag bago yung gamit, kunyari bagong stencil. Sinusubukan ko agad yan kung talagang makapit o para alam ko na ganun. Pagka hindi siya makapit, madali siya mabura, iiwasan ko magpunas sa part na yun na may stencil pa. Kasi ganun kasi ako pagka bumili ako, kunyari 60 pieces na stencil, kapag pangit, kailangan kong ubusin yun. Sayang naman kasi yung pera kung binili mo tapos di mo ubusin. Bali, iingatan mo na lang na wag mabura agad. Pera na lang pagka nakabili ako ng ink tapos hindi ako sanay, kunyari pangit para sa akin, pangit yung pasok ng kulay, pinapalitan ko kaagad yun mga idol. Nakaka-apekto sa performance natin yun. Kahit anong galing mo, kung ang ink mo hindi maganda, pangit kakalabasan ng gagawin mo ganun na tattoo. So dito na tayo sa baba mga idol. Pasensya na sa ingay mga nag-grinder kasi may ginagawa dito sa kapitbahay. Kaya sa mga gusto magpatato, PM lang kayo. Taga-Tagig lang ako mga idol. PM nyo lang ako kung
balak din magpatato sa ating Facebook page na BDworks Tattoo. Yun. Bale, ganyan lang mga idol. Bale, ang voltahe nito 6.5 volts. Yun lang ang voltahe nito. 6.5, mabagal lang. Basta nagsi-shading ako ng ganyan na liner ang gamit ko, mabagal lang talaga ang voltahe niyan, mababa. Para hindi tayo makalamog ng balat. Ganon. Tsaka kung alam nyo na babalik-balikan nyo yung balat tusukin, dapat hindi masyadong malalim at saka smooth lang dapat yung hagod nyo mga idol, para hindi kayo makalamog ng balat. Kasi once na lamog yan, magsusugat yan mga idol, magkakaproblema si client. So yun ang iingatan natin, na gano'n, na kahit magbalik-balik ka ng hagod, basta smooth yung pagkakahagod mo, hindi yan malalamog. Tsaka dapat alam mo rin na kung kailan yung tama na, kasi ma-overwork yan mga idol. Gano'n. So yun, nasa buntot na agad tayo. Malapit na matapos. Magkukulay na, mamaya magkukulay na tayo na ito. Ang sa kulay blue kasi ang nilagay ko dyan, blue at saka teal blue. Tapos nilagyan ko ng white bandang uli. Tapos sa may ano naman, sa taas sa pink ang nilagay ko, pink. Tapos light pink. Tapos naglagay ako ng white na highlights. Ganun lang. Ayun. Medyo umunat lang ako konti kasi para naantok ako eh. Bale, ginawan ko na ng voice over para mamaya i-upload ko na lang yung video na to, kasi nung nakaraang araw pa kasi ito eh. Nakalimutan ko mga idol. Nakaraang araw ko pa to nagawa eh. So mamaya ko lang i-upload. So yan. Alright. Pagkatapos yan eh, lilinisin natin. Ayun, pasensya na sa grinder, background music yan. Para walang copyright. Grinder sound. Yun, linisin natin konti. Yan. Tapos magkukulay na tayo ng blue. Yan. Bale, yung design kay Madam galing yan mga idol. Kumbaga, design ni Madam yan. May zodiac sign pa yan na ano sa background niya, pero ayaw niya palagay ni Madam. Yung isda lang daw ang gusto niya ilagay. Bale, ganyan. Yung sa kaliskis niya kasi may detalye yan eh. May mga baka-bakante yan mga idol, kaya ganyan yung pagkaka-shading ko dyan, pagkakakulay ko. Kasi may mga highlights yun mga idol, yung kaliskis niya, para ma-emphasize yung kaliskis. Maglalagay kasi ako ng puti dyan mamaya sa buntot. Yan, yung mga iiwanan natin na bakante maliliit, mga teal blue na yan mga idol. Ganyan lang, unahin nyo yung dark, susunod nyo yung mga light colors para maganda yung pagkakatato nyo. Kasi pagka inuna nyo yung light, maghahawa-hawa yan mga idol. Kaya mas mainam na unahin natin yung dark colors. Sanayin nyo lang na ganun lagi. Pero pag black and gray, kahit unahin nyo yung light, okay lang. Ako minsan ganun, nila-light color ko muna bago ko sasapawan ng medyo dark eh, para makuha ko yung transition. Ganun. Yung mga from dark to light. Minsan ganun. Pero control lang lagi sa needle. Huwag kayong manggigigil. Kumbaga, smooth lang. Kumbaga pag nagtattoo kayo, nasa inyo yung lahat ng oras sa mundo. Huwag niyong mamadaliin. Kasi doon tayo nagkakaproblema pagka minamadali. Huwag kayong mabibilib sa ibang nakikita nyo na ang bilis magtattoo. Sasabihin nila, 1 hour lang to, 2 hours lang to. Okay, hindi ang tattoo kasi hindi naman yung pabilisan. Hindi yan pabilisan, dapat pagandahan, dapat tsaka palinisan, dapat tsaka maayos, dapat pagkakatato. Minamadali nyo nga, wala na sa ayos yung ginagawa nyo pag ganun. Hindi kayo nakapokus lang kayo sa bayad.
Ganun yung mga idol. Minamadali, no? Para matapos ko to, para magbayad na. Ganun minsan eh. Ako kasi hindi ko minamadali mga idol. Ano? Kasi pagka pinicturean nyo yan, ipopost nyo sa social media, dapat maganda yung pagkakagawa. Para yung client nyo, babalik sa inyo pagka, kunyari, tapos na siya magpatato, mga ilang araw, ilang buwan, babalik siya sa inyo kasi pag may balak ulit siya magpatato kasi subok na niya yung gawa ninyo, ganun. Maayos yung gawa ninyo. Doon kayo magkakaroon ng regular client. Yan. Tapos pwede pa kayong i-recommenda sa ibang kaibigan nila, ganun. Kasi kumbaga ano na yun eh, walking commercial nyo yun mga idol, yung mga tinatatuan nyo, mga ano yun, parang walking billboard. Kasi makita ko, nyari may tropa ko, nakita ko, ang ganda ng tattoo mo ha, saan mo pinatattoo yan? O doon, siyempre sa inyo agad ituturo yun kasi ikaw gumawa eh, ang ganda ng pagkagawa mo, maayos, malinis, di sa'yo ang balik lahat. O ganun lang. At saka sa mga nag-uumpisa pa lang, okay lang naman na binabarat-barat pa tayo, ganun. Kasi tradisyon na yan sa Pilipinas eh. Na binabarat ka, magkano lang yung bayad, okay lang yun. Tanggapin nyo lang, kahit libre, okay lang. Ang importante, matuto kayo. Kasi nagsisimula ka pa lang eh. Importante matuto. Lagi-lagi ka makapagtato para may bago kang kaalaman na malalaman. Ganun lang. Ganun ang ginawa ko dati. Mga tambay sa amin dito, pinagtatatuan ko lahat. Libre lang. Ayun. Kesa natuto tayo. Yun. Ito na yung ginawa kong hanap buhay. Ayan, nasa light pink na tayo nito mga idol. Malapit na tumatapos. So, yan, mga saktong hagod lang yan. Naka-timelapse natin para mabilis. Kasunod na ito, pag natapos na to, mag-highlights na tayo na ito. Tapos makita nyo na yung finish natin na gawa. Ang iba kasi sinasabi, finished product. May produkto. Dilata, produkto mo. Yan lang. Finish. Yan, iba no? Sasabi, okay, ito na ating finished product. Finish, ano dapat? Ano ba dapat tawag? Finish piece. Yun. Finished piece natin yun. Ayun pala siguro dapat tawag, hindi product. Yun, nag-highlight na tayo. Ayan, yung mga tinutuldok-tuldokan ko. Ayan yung mga nilalaktaw-laktawan ko kanina na nagkukulay ako, di ba? Nilalaktaw-laktawan ko yan kanina. Diyan ko ilalagay yung mga puti-puti para ma-emphasize yung kaliskis niya na kumikintab. Kasi maliit lang naman yung tattoo eh. Maliit lang. Kaya kailangan medyo hanggat maaari, lagyan mo ng detalye para maayos. Yun. Okay na. Dito na tayo sa kabila. Katapos nito, lilinisan na lang. Tapos yan. Matatapos na ang ating finish na ang ating piece. Shoutout sa lahat ng mga nanonood, mga idol hanggang ngayon ha. Maraming salamat sa suporta nyo. Ito na mga idol, tapos na. Shoutout kay Madam, salamat. Pati sa kay John G. Salamat na sa pag-rekomenda sa akin kay Madam. So, yun. Alright, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!